Ang collagen ay isang mahalagang protina na nagbibigay lakas at suporta sa ating mga kasukasuan, kalamnan, at balat. Sa pagtanda, natural na bumababa ang produksyon ng collagen sa katawan na maaaring magdulot ng pananakit, paninigas, at kahinaan ng mga kasukasuan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 8 natural na pagkain na mayaman sa collagen o sumusuporta sa produksyon nito. Ang mga pagkaing ito ay maaaring makatulong sa pagpapanatili ng lakas, kakayahang gumalaw, at kalusugan ng binti at kasukasuan, lalo na para sa mga nasa edad 62 pataas. Ang bone broth o sabaw mula sa mabagal na pinakuluang buto ng hayop gaya ng baka o manok ay isa sa mga pangunahing likas na pinagkukunan ng collagen. Sa proseso ng mahabang pagpapakulo, karaniwang umaabot ng 12 hanggang 48 na oras ang mga buto. Litid at kasukasuan ng hayop ay naglalabas ng gelatin, na kapag natunaw ay nagbibigay ng mga amino acid tulad ng glycine, proline, at hydroxyproline. Ang mga sangkap na ito ay mahalaga sa pagsuporta sa natural na paggawa ng collagen sa katawan ng tao. Ayon sa isang pagsusuri na inilathala sa Nutrients noong 2021, ang regular na pag-inom ng bone broth ay maaaring magbigay ng bioavailable collagen peptides na madaling masipsip ng katawan, lalo na ng mga matatanda na may mababang kapasidad sa synthesis ng collagen. Sa parehong pag-aaral, nakita rin na ang bone broth ay may mataas na antas ng calcium, magnesium, phosphorus, at trace minerals na sumusuporta rin sa kalusugan ng mga buto at kasukasuan. Ang collagen na nagmumula sa sabaw ng buto ay partikular na kapaki-pakinabang para sa mga senior na nakakaranas ng osteoarthritis. Ayon sa Journal of Agricultural and Food Chemistry 2019, ang hydrolyzed collagen peptides ay may potensyal na makabawas sa joint pain at mapabuti ang joint function sa mga pasyenteng may edad 50 pataas. Bagaman higit pang pananaliksik ang kinakailangan, ito ay nagpapahiwatig ng positibong kontribusyon ng collagen-rich bone broth sa kalusugan ng kasukasuan. Bukod sa collagen, ang bone broth ay may anti-inflammatory properties na maaaring makatulong sa pagbawas ng pamamaga sa paligid ng kasukasuan. Ang glycine, isang amino acid na mataas sa sabaw ng buto, ay may papel sa pagsuporta sa immune function at sa cellular repair processes. Ayon sa isang review ng Amino Acids Journal noong 2020. Para sa mga nakatatanda, inirerekomenda ang pag-inom ng anstasa ng bone broth bawat araw bilang bahagi ng balanseng pagkain. Maaaring gamitin ito bilang sabaw, inumin, o base ng lutong ulam. Mahalaga ring piliin ang mga butong walang chemical na additives. At kung maaari, mula sa mga hayop na pinalaki sa natural na paraan upang makuha ang pinakamataas na benepisyo. Ang itlog, lalo na ang egg white or puti ng itlog, ay isang kilalang mapagkukunan ng protina na may mataas na kalidad. Bagaman ang itlog ay hindi naglalaman ng collagen mismo, ito ay mayaman sa mga amino acid na mahalaga sa paggawa ng collagen sa loob ng katawan, kabilang na ang proline, glycine, at lysine. Ang mga amino acid na ito ay nagsisilbing building blocks para sa collagen synthesis, isang proseso na bumabagal sa pagtanda. Ayon sa Journal of Nutrition 2018, ang sapat na pagkonsumo ng dietary amino acids, partikular ang proline at lysine, ay makatutulong sa pagpapanatili ng kalusugan ng connective tissue, kabilang ang mga kasukasuan at ligaments. Sa mga taong lampas 6 ang kapasidad ng katawan na gumawa ng collagen,
ay bumababa ng natural. Kaya't ang pagkakaroon ng sapat na supply ng raw materials para sa collagen ay nagiging mas mahalaga. Bukod sa amino acids, ang itlog ay mayaman din sa bitamina B2 riboflavin, B12 at selenium, mga micronutrient na may papel sa cell repair at antioxidant defense. Ang egg yolk o pula ng itlog naman ay naglalaman ng biotin at choline na sumusuporta sa kalusugan ng balat at cell membranes. Bagaman dapat itong kainin sa tamang dami, lalo na sa mga may kondisyon sa puso. Isang randomized controlled trial na inilathala sa Clinical Interventions in Aging 2020 ay nagpapakita na ang regular na pagkonsumo ng high-protein food sa mga matatanda, kabilang ang itlog, ay maaring magpabuti sa muscle mass at function. Ang malakas na kalamnan sa binti ay mahalaga upang suportahan ang kasukasuan at maiwasan ang karagdagang pressure na maaaring magpalala ng arthritis. Para sa mga senior na walang allergy sa itlog o kondisyong nangangailangan ng limitadong cholesterol intake, maaaring isama ang 1-4 Swiss itlog kada araw sa meal plan. Maaaring ilaga, i-scramble, o ihalo sa sopas upang madali itong isama sa pang-araw-araw na pagkain. Sa kabuuan, ang itlog ay isang abot kayang madaling ihanda at mataas sa protina na pagkain na may mahahalagang amino acid para sa collagen production. Bagaman hindi ito direktang nagbibigay ng collagen, ito ay nagbibigay ng mga sustansyang kailangan upang aktibong suportahan ang paggawa ng collagen ng katawan, isang mahalagang hakbang para sa mga matatanda upang mapanatili ang kalusugan ng kanilang kasukasuan at binti. Ang sardinas at bangus ay kabilang sa mga isdang may mataas na nutrisyon na partikular na kapaki-pakinabang sa mga matatanda. Bukod sa pagiging abot kaya at madaling ihanda, ang dalawang uri ng isda na ito ay naglalaman ng natural na collagen sa kanilang balat, buto, at connective tissues. Ang pagkonsumo ng buong isda, lalo na kung ito ay niluto ng buo halimbawa, sardinas na delata o paksiw na bangus, ay nagbibigay ng mahalagang protina at amino acid na mahalaga sa collagen synthesis sa katawan. Ayon sa isang artikulo sa Marine Drugs 2020, ang collagen peptides na galing sa balat at kaliskis ng isda ay may mataas na bioavailability. Ibig sabihin, mas madali itong masipsip at magamit ng katawan kumpara sa ibang uri ng collagen. Ang regular na pagkain ng isdang may balat ay makatutulong sa pagpapanatili ng elasticity ng connective tissue at pagpapabuti ng joint health. Bukod sa collagen, ang sardinas at bangus ay mayaman sa omega-3 fatty acids, lalo na ang eicosapentaenoic acid EPA at docosahexaenoic acid DHA. Ang mga ito ay kilalang may anti-inflammatory effects na mahalaga sa pamamahala ng mga sintomas ng arthritis. Ayon sa isang meta-analysis na inilathala sa Rheumatology International 2017, ang omega-3 supplementation ay may kaugnayan sa pagbawas ng joint stiffness at pananakit sa mga pasyenteng may rheumatoid arthritis. Bagaman ang pag-aaral ay tumutok sa supplement form, pareho rin ang prinsipyo sa pagkain ng natural na pinagmumulan ng omega-3 gaya ng isda. Dagdag pa rito, ang sardinas ay isang mahusay na mapagkukunan ng calcium at vitamin D, mga micronutrient na mahalaga para sa lakas ng buto, na siyang sumusuporta sa kasukasuan. Ang bangus naman ay mayaman sa protina, selenium, at B vitamins na sumusuporta sa metabolic processes ng matatanda. Para sa mga nasa edad 60 pataas, inirerekomenda ang pagkain ng isda nang hindi bababa sa 2 beses sa isang linggo.
Ayon sa American Heart Association 2021, sa mga walang allergy sa isda, ang pagsasama ng sardinas sa almusal o bangus sa tanghalian ay isang praktikal at masustansyang hakbang upang mapalakas ang collagen at mabawasan ang pamamaga sa kasukasuan. Sa kabuuan, ang sardinas at bangus ay nagbibigay ng dalawahang benepisyo, natural na collagen support at malakas na anti-inflammatory effect mula sa omega-3. Para sa mga senior na nagnanais mapanatili ang lakas ng binti at maiwasan ang arthritis flare-ups. Ang mga isdang ito ay mahalagang bahagi ng isang balanseng pagkain. Ang malunggay moringa at kangkong water spinach ay kabilang sa mga gulay na karaniwang matatagpuan sa mga hapagkainan sa Pilipinas. Bagamat hindi direktang naglalaman ng collagen, ang dalawang gulay na ito ay mayaman sa mga bitamina at antioxidant na mahalaga sa proseso ng natural na paggawa ng collagen sa katawan. Para sa mga taong higit sa 60 taong gulang, ang sapat na nutrisyon mula sa mga halamang gulay ay maaaring makatulong sa pagpapanatili ng kalusugan ng mga kasukasuan at binti. Ayon sa isang pagsusuri na inilathala sa Frontiers in Pharmacology 2020, ang malunggay ay mataas sa vitamin C, vitamin A, at polyphenols. Lahat ng ito ay sangkap na gumaganap ng mahalagang papel sa collagen biosynthesis. Ang vitamin C, sa particular, ay tumutulong sa enzymatic conversion ng proline at lysine papunta sa hydroxyproline at hydroxylysine, mga amino acid na kritikal para sa stable at functional na collagen structure. Sa kakulangan ng vitamin C, ang collagen na nabubuo ay magiging mahina at maaaring magdulot ng panghihina ng litid at kasukasuan. Samantala, ang kangkong ay naglalaman ng beta-carotene na kino-convert ng katawan sa vitamin A, iron, at magnesium. Ang vitamin A ay kilalang tumutulong sa cell growth at tissue repair, habang ang iron at magnesium ay mahalaga sa transportasyon ng oxygen at enzymatic activities na nauugnay sa pagbubuo ng collagen at cellular recovery. Ang mga antioxidant na taglay ng dalawang gulay na ito ay may kakayahang labanan ang oxidative stress, isa sa mga pangunahing sanhi ng collagen degradation sa mga matatanda. Ayon sa Oxidative Medicine and Cellular Longevity 2019, ang mataas na antas ng free radicals sa katawan ay maaaring makasira sa collagen fibers na nagpapabilis sa pagtanda ng kasukasuan at balat. Sa pamamagitan ng regular na pagkain ng malunggay at kangkong, maaaring mabawasan ang pinsala mula sa oxidative stress at mapanatili ang mas malusog na connective tissue. Para sa mga nakatatanda, inirerekomenda ang pagdaragdag ng malunggay sa mga sabaw o tinola, at ang kangkong naman ay maaaring igisa o ihalo sa sinigang. Ang regular na pagkain ng 1 or 2 tasa ng green leafy vegetables bawat araw ay maaaring makapagbigay ng sapat na micronutrients para sa collagen support at overall joint health. Sa kabuuan, ang malunggay at kangkong ay mga lokal at abot-kayang gulay na may mahalagang papel sa pagpapanatili ng collagen production sa katawan. Ang kanilang taglay na bitamina, mineral, at antioxidant ay sumusuporta sa kalusugan ng kasukasuan, lalo na para sa mga senior na nais panatilihin ang kanilang mobility at lakas ng binti sa kabila ng paglipas ng edad. Ang mga citrus fruits gaya ng kalamansi, dalanghita, at suha ay kabilang sa mga pangunahing pinagkukunan ng vitamin C, isang micronutrient na mahalaga sa natural na paggawa ng collagen sa katawan. Bagamat ang mga prutas na ito ay hindi naglalaman ng collagen mismo, sila ay gumaganap ng mahalagang papel bilang cofactor
sa biochemical process na bumubuo ng collagen fibers. Ayon sa isang artikulo sa Nutrients 2020, ang vitamin C ay kritikal sa hydroxylation ng dalawang amino acid proline at lysine na bumubuo sa triple helix structure ng collagen. Kung walang sapat na vitamin C, ang collagen na nabubuo ay magiging hindi matatag at madaling masira, na maaaring magdulot ng maagang pagnipis ng cartilage at panghihina ng kasukasuan. Ito ang dahilan kung bakit ang kakulangan sa vitamin C ay nauugnay sa mga kondisyon tulad ng scurvy at joint fragility. Para sa mga matatanda, lalo na ang higit sa 60 taong gulang, ang pagtiyak ng sapat na vitamin C sa araw-araw na pagkain ay mahalaga hindi lamang para sa immune function, kundi pati na rin sa pagpapanatili ng joint integrity. Sa isang observational study na inilathala sa American Journal of Clinical Nutrition 2019, napag-alaman na ang mga pasyenteng may mataas na dietary intake ng vitamin C ay may mas mababang insidente ng osteoarthritis sa tuhod kumpara sa mga may mababang intake. Bukod sa papel nito sa collagen synthesis, ang vitamin C ay isa ring mabisang antioxidant na tumutulong sa pag-neutralize ng free radicals. Sa mga matatanda, ang oxidative stress ay isa sa mga pangunahing salik na nagpapabilis sa pagkasira ng mga kasukasuan. Ang regular na pagkain ng citrus fruits ay maaaring makatulong sa pagbawas ng cellular damage at pagtulong sa repair process ng connective tissue. Ang kalamansi, bagamat maliit, ay mataas sa vitamin C, halos katumbas ng nilalaman ng mas malalaking citrus fruits. Ang dalanghita at suha naman ay nagbibigay ng karagdagang fiber, potassium, at flavonoids na sumusuporta sa cardiovascular at anti-inflammatory health. Ayon sa Food and Nutrition Research Institute ng Pilipinas, sapat na ang 2 seeds 3 servings ng citrus fruits kada araw upang matugunan ang daily recommended intake ng vitamin C para sa matatanda. Maaaring kainin ng sariwa, gawing juice na walang asukal, o ihalo sa pagkain bilang sausawan. Sa kabuuan, ang kalamansi, dalanghita, at suha ay hindi lamang masarap at abot-kaya, kundi may malinaw na benepisyong pangkalusugan sa larangan ng collagen production at proteksyon ng kasukasuan. Para sa mga senior na nagnanais mapanatili ang lakas at flexibility ng kanilang binti, ang regular na pagkonsumo ng citrus fruits ay isang praktikal na hakbang na may basehang agham. Ang kamatis at red bell pepper ay parehong kilalang mapagkukunan ng mga antioxidant, partikular na ng lycopene at vitamin C. Sa kabila ng pagiging karaniwan sa lutuing Pilipino, hindi palaging nabibigyan ng sapat na pansin ang benepisyo ng dalawang gulay na ito pagdating sa kalusugan ng kasukasuan, lalo na sa aspeto ng proteksyon at pagpapanatili ng collagen. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Cellular Physiology 2018, ang lycopene, isang carotenoid na sagana sa hinog na kamatis, ay may kakayahang protektahan ang collagen sa balat at connective tissues mula sa pinsala dulot ng oxidative stress. Sa mga matatanda, ang oxidative stress ay isa sa mga pangunahing dahilan ng collagen degradation na nagre-resulta sa panghihina ng kasukasuan at pagbilis ng cartilage breakdown. Bukod sa lycopene, ang red bell pepper ay may mataas na taglay ng vitamin C, mas mataas pa na nga kaysa sa maraming prutas gaya ng orange. Ayon sa United States Department of Agriculture USDA database, isang tasa ng hiniwang red bell pepper ay naglalaman ng mahigit 150% ng recommended daily intake para sa vitamin C ng matatanda.
Tulad ng tinalakay sa nakaraang bahagi, ang vitamin C ay isang mahalagang cofactor sa collagen synthesis. Ang parehong gulay ay naglalaman din ng beta-carotene, isang antioxidant na kino-convert sa vitamin A sa loob ng katawan. Ayon sa International Journal of Molecular Sciences 2020, ang vitamin A ay sumusuporta sa cell repair at tissue regeneration, na mahalaga sa pagpapanatili ng integrity ng cartilage at ligaments sa mga kasukasuan. Para sa mga matatanda na nais mapanatili ang lakas ng kanilang binti at iwasan ang paglala ng arthritis, ang pagkonsumo ng mga pagkain na may antioxidant ay isang mabisang estratehiya. Ang kamatis at red bell pepper ay maaaring isama sa araw-araw na pagkain sa pamamagitan ng salad, sinabawang gulay o sautéed dishes na may kaunting mantika. Mahalagang tandaan na ang lycopene ay mas bioavailable kapag ang kamatis ay niluto. Kaya't ang mga lutong ulam, gaya ng nilagang kamatis o tomato-based sauce, ay mas epektibo sa pagbibigay ng benepisyo. Ayon sa European Journal of Clinical Nutrition 2019, ang regular na pagkain ng gulay na may mataas na antioxidant content ay nauugnay sa mas mababang incidence ng joint pain at functional limitation sa matatandang populasyon. Sa kabuuan, ang kamatis at red bell pepper ay hindi lamang masustansya kundi may malinaw na papel sa pagpapanatili at proteksyon ng collagen sa katawan. Sa pamamagitan ng antioxidant defense, tinutulungan nilang mapanatiling matibay ang kasukasuan at madelay ang mga epekto ng natural na pagtanda, partikular sa mga nasa edad 60 pataas. Ang berries gaya ng strawberry, blueberry, at raspberry ay kabilang sa mga prutas na may mataas na antioxidant content. Sa kabila ng kanilang laki, taglay nila ang makapangyarihang sangkap na may positibong epekto sa kalusugan ng kasukasuan, partikular sa mga matatanda na nakararanas ng osteoarthritis o joint stiffness. Isa sa mga pangunahing benepisyo ng berries ay ang kakayahan nitong protektahan ang collagen mula sa pagkasira dulot ng oxidative stress at chronic inflammation. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Agricultural and Food Chemistry 2020, ang anthocyanins, ang pigment na nagbibigay ng matingkad na kulay sa berries, ay may kakayahang bawasan ang pamamaga at oxidative damage sa mga cell ng cartilage. Ang mga compound na ito ay kilala rin sa kanilang kakayahang i-modulate ang mga inflammatory pathways, kabilang ang pagbabawas ng pro-inflammatory cytokines tulad ng interleukin-6 IL-6 at tumor necrosis factor alpha TNF-alpha, na kadalasang tumataas sa mga pasyenteng may arthritis. Bukod dito, ang berries ay mataas din sa vitamin C, isang mahalagang cofactor sa collagen synthesis, tulad ng tinalakay sa mga naunang bahagi. Ang sapat na vitamin C ay kailangan para sa enzymatic activation ng collagen-building amino acids. Sa datos mula sa USDA, isang tasa ng sariwang strawberry ay maaaring magbigay ng mahigit 80 mg ng vitamin C lampas sa daily recommended intake para sa mga senior adults. Isang clinical trial na inilathala sa Nutrients 2021 ay nagsuri sa epekto ng blueberry supplementation sa mga matatandang pasyente na may osteoarthritis. Sa loob ng 4 na linggo, napansin ang makabuluhang pagbaba ng joint stiffness at pain score sa mga nakatanggap ng blueberry powder kumpara sa control group. Ipinapakita nito ang potensyal ng berries hindi lamang sa nutritional support, kundi pati sa functional improvement ng kasukasuan. Para sa mga matatanda, ang berries ay maaaring kainin ng sariwa, ihalo sa yogurt, oatmeal, o gawing bahagi ng light snacks.
Maaring gamitin ang frozen berries kung walang available na sariwa. Basta't walang idinagdag na asukal. Inirerekomenda ang undo hanggang 1 sa bawat araw bilang bahagi ng isang balanseng dieta. Sa kabuuan, ang berries ay isang maliit ngunit mahalagang bahagi ng pagkain para sa mga nakatatanda. Sa taglay nitong vitamin C, anthocyanins at anti-inflammatory compounds, tumutulong ito sa pagpapanatili ng collagen at sa pagbawas ng pamamaga sa kasukasuan. Para sa mga taong higit sa 60 taong gulang na nais mapanatili ang flexibility at lakas ng kanilang mga binti, ang regular na pagkain ng berries ay isang mabisang hakbang na may malinaw na basehang agham. Ang bawang garlic ay isang karaniwang sangkap sa lutuing Pilipino. Ngunit hindi lahat ay nakakaalam ng potensyal nitong benepisyo para sa kalusugan ng kasukasuan at sa pagsuporta sa produksyon ng collagen. Bagamat hindi ito direktang naglalaman ng collagen, ang bawang ay mayaman sa mga compound na nakakatulong sa pagpapanatili ng integridad ng connective tissues, kabilang ang mga litid at kartilago sa mga binti. Isa sa mga pangunahing aktibong sangkap ng bawang ay ang sulfur compound na tinatawag na allicin. Ayon sa Journal of Medicinal Food 2018, ang sulfur ay isang mahalagang mineral na kinakailangan sa collagen synthesis, partikular sa proseso ng cross-linking ng collagen fibers upang maging matibay at matatag ang mga ito. Ang sulfur ay tumutulong din sa detoxification at sa mga enzymatic reactions na nauugnay sa cell repair at tissue formation. Bukod sa papel nito sa collagen support, ang bawang ay kilala rin sa anti-inflammatory at antioxidant properties nito. Sa isang meta-analysis na inilathala sa Phytotherapy Research 2020, ipinakita na ang regular na pagkonsumo ng garlic extract ay maaaring makatulong sa pagbawas ng markers ng pamamaga, tulad ng C-reactive protein CRP, sa mga matatandang may metabolic syndrome. Bagamat hindi partikular sa arthritis ang mga kalahok sa pag-aaral, ang systemic inflammation ay isang mahalagang salik sa pagkasira ng kasukasuan, lalo na sa mga senior. Dagdag pa rito, ipinapakita ng International Journal of Molecular Sciences 2019 na ang mga organosulfur compound sa bawang ay may kakayahang protektahan ang chondrocytes, ang mga cell na bumubuo sa cartilage laban sa oxidative damage. Sa mga taong lampas 60, ang pagtaas ng oxidative stress ay nag-aambag sa mabilis na pagkasira ng cartilage. Kaya ang mga antioxidant mula sa pagkain gaya ng bawang ay maaaring makatulong sa pagbagal ng prosesong ito. Para sa mga matatanda, ang bawang ay maaaring idagdag sa pang-araw-araw na pagkain sa anyo ng ginisang gulay, sinigang o sabaw. Para sa mas aktibong compound, ang pagdurog ng sariwang bawang at paghintay ng ilang minuto bago ito lutuin ay makatutulong sa aktibasyon ng allicin. Ayon sa mga eksperto sa nutrisyon, sapat na ang 1-2 butil ng bawang kada araw bilang bahagi ng balanseng dieta. Sa kabuuan, ang bawang ay isang abot-kaya at madaling idagdag sa pagkain na may mahalagang benepisyo para sa kalusugan ng kasukasuan. Sa pamamagitan ng taglay nitong sulfur at anti-inflammatory compounds, ito ay sumusuporta sa collagen formation at nakatutulong sa pagbawas ng pamamaga, dalawang kritikal na aspeto para sa pagpapanatili ng malakas na binti at kasukasuan sa mga taong higit sa 60 taong gulang. Ang collagen ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng lakas at integridad ng kasukasuan, lalo na sa mga taong higit sa 60 taong gulang. Sa pagtanda,
ang natural na produksyon ng collagen sa katawan ay bumababa. Ngunit sa pamamagitan ng tamang nutrisyon, posible itong suportahan. Ang 8 pagkaing tinalakay sa video na ito mula sa bone broth hanggang sa bawang ay pawang may papel sa pagpapasigla ng collagen production o sa pagbibigay ng proteksyon laban sa mga salik na nagpapabilis ng collagen loss. Hindi kinakailangang gumamit agad ng mamahaling suplemento. Maraming natural na sangkap ang abot kaya. Madaling matagpuan sa lokal na pamilihan at maaaring isama sa pang-araw-araw na pagkain. Mahalagang paalala rin na ang nutrisyon ay dapat isabay sa aktibong pamumuhay, sapat na tulog, at regular na konsultasyon sa manggagamot. Lalo na kung may kasalukuyang kondisyon gaya ng arthritis o osteoporosis. Kung nakatulong sa inyo ang impormasyong ito, huwag kalimutang i-like ang video, i-subscribe sa aming channel, at i-share ito sa inyong mga mahal sa buhay na maaaring makinabang din. At kung kayo ay nagsisimula nang isama ang mga pagkaing ito sa inyong diet, i-comment ang salitang suportahan ang kasukasuan bilang inyong commitment sa mas malusog na pamumuhay